Sinubukan kanina ang husay ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at iba pang law enforcement agencies kaugnay sa maritime cooperation sa gitna yan ng mga agresibong kilos ng China. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw mula sa barkong MV Scalawag habang nasa Manila Bay kanina. Makikitang nasakote na sila ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Kunwaring sangkot ng barko sa pagpupuslit ng smuggled goods pati sa kaso ng human trafficking. Maya-maya pa, dumating na rin ang ibang water at air assets ng PCG na papalapit at pumapalibot sa barko. Pati na yung mga galing sa Philippine Navy, PNP Maritime Group, Bureau of Quarantine at PIDEA. Rumesponde rin sila sa sunog sa barko. Gumamit ng water cannon ng Coast Guard para maapula ang apoy. Yun nga lang, nabitin o hindi inabot ng tubig nito ang apoy sa barko. Lahat ng yan, bahagi ng 2023 Alalayan Exercise, isang interagency maritime training na layong subukin ng komunikasyon at kooperasyon ng iba't ibang law enforcement agency sa panahon ng emergency. Nag-donate ang European Union ng tinatawag na IORIS o Indian Ocean Regional Information Sharing na isang secured communications platform para sa mas maayos sa pagplano at pagtugon sa mga pangangailangan sa dagat. Madalas do kasi may kanya-kanyang SOP ang kada ahensya ng pamahalaan o nagkakaroon ng red tape. Sometimes we get information that is not of our concern. That is why we are trying to address the gaps and interlaps here. Para sa EU, maayos naman daw ang ginawang training kaya magsasagawa uli ng Alalayan Exercise sa bahagi naman ng West Philippine Sea sa Nobyembre. Ginawa itong Alalayan Exercises ilang araw matapos ang insidente ng pag-water cannon ng Chinese Coast Guard sa Pinoy vessel. Pero pagilino ng Philippine Coast Guard, wala raw itong kinalaman lalo't mahigit 3 buwan na rin nila itong pinaghandaan. Git ng PCG, walang show of force sa ginawang training at hindi raw basta ginagamit ang water cannon ng Coast Guard maliban sa kalamidad. Nangako naman ng EU ng tuloy-tuloy pang pagsasanay at pagbabahagi ng kaalaman sa Pilipinas. Handa rin daw silang sumuporta sa issue ng territorial dispute basta't naaayon sa international laws. We think that it's important that this rules-based and international order is complied with and is supported, and we will continue to do so in the coming months and years. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.